Ma'am, sir, ito na po yung in-order nyo sa akin. Isang set ng window kawas po, no? So, bali, meron tayo ditong heavy duty belt type na pressure washer, isang heavy duty steel casing na window machine, at saka isang 200 liter na lalagyan ng tubig or drum. Bali po, malinis na po to. Tapos, ginawa ko na po ng parang bukasan niya. Ayan. So, malinis na. Lalagyan na lang ng tubig. And then, nilagyan ko na ng bisagra para convenient po sa inyo lang. Ayan. Next po tayo dito sa window machine po natin, ma'am. Bali may kasama po itong isang susi. So, ingatan na lang po natin na hindi mawala kasi wala po tayong backup po, no? Or duplicate. And then, dito, bali na set ko na po ito, ma'am. Meron na po itong langis sa loob. Kung nakikita po natin, yan. So, yan yung minimum po, no? Kasi, pag nasubrahan po yan, hindi naman po maganda sa ating head unit. So, kailangan na sa ganyang level lang. So, ito po yung ginamit ko, ma'am. So, nakadesign po ito para sa ganitong klase ng pressure head po, no? So, yung kagandahan po nito ng ganitong klaseng oil is nakadesign po siya para hindi mag-accumulate yung moisture sa loob na magiging reason sa in the future pag nagka-moisture is masisira yung mga component dyan sa loob, no? Based on my experience po. And then, ano pa ba dito? So, yung wire na ginamit ko, ma'am, is number 14 na stranded wire. The reason kasi 1.5 yung electric motor po natin. So, kailangan natin gumamit ng malaking wire po, no? And then, yung plug po natin, naka-angle po siya para malinis tignan. Tapos, ito yung mga kasama niya. So, ituturo ko na lang po, no? Para kung kayo na yung, para kung na-receive nyo na po yung set po, is kahit kayo na po mismo yung mag-assemble doon sa inyo po, no? Bali, ito lang naman po yung kailangan yung gawin. So, 3 part po ito. Ayan. So, first, dito tayo mag-umpisa sa suction hose. Ayan. So, yung trabaho nito, ma'am, ito po yung dadaanan ng tubig na hihigupin ng ating pressure washer po, no? So, hindi naman po tayo magkakamali yan kasi yung kanyang head is wala lang ibang pwede paglagyan dito is dito lang po, no? Dito, wala pa po siyang washer. Is meron dyan. Lalagyan ko na lang po. Dito yan. Yan, dyan. And then, ito naman po is yung return hose. Ibig sabihin, yung mga hindi na ilabas na tubig na sobra is dito dadaan pabalik sa ating storage po, no? Para hindi masayang yung tubig. So, same din. Wala ding ibang paglalagyan yan kasi dito lang din. Okay? Next, ito yung ating high pressure hose po, no? So, 10 meters po to yung kanyang haba. And then, sa paglagay po, dito po yan. So, kayo na pong bahala kung saan nyo gusto. Okay? So, dito, hindi dito. Kasi ito is para makita yung kung ano kalakas yung pressure nito, guys. Mama sir, okay? So, bali dito lang, sa dalawa. So, kayo na po bahala pumili dyan kung saan. Okay? And then, yung kanyang pressure nozzle. Yan. So, maya-maya, i-test po natin para makita po ninyo. So, dito rin din. Yan. Okay? Ano pa ba? So far so good naman. Ipapakita ko lang po sa inyo na naka-assemble na. And then, i-test po natin para makita nyo po, okay? Alright, ma'am, sir. Balik katapos ko lang pong kabit ng mga hose po niya. Ayan, nakalimutan natin buksan. Ayan. So, bali, ito po yung kanyang open position po, no? Ano po dito? Katutok. Pag ito naman yung close po ganyan. Okay? So, sa paghigpit, ma'am, huwag po natin higpitan masyado. Yung sakto lang po. Same po dito. And then dito. Okay? So, pag may tumutulong konti, so kailangan higpitan, okay? Pag wala, goods na yan. And then, dito, ay, kanina pa naman nakalimutan kong i-mention na may kasama po itong free tarpaulin po, no? Hindi ko lang nakuha doon, pero mga ganitong oras na, is na print na. Yung haba nun, yung dimension is 2 feet by 5 feet, okay? And then, sa pag connect naman, unahin natin ito, yung window machine po natin. Okay? So, tip ko lang po, ma'am, no, mas maganda yung pag-setup nyo is yung ating pressure washer is mas mataas po dito kasi sa ating drum po, no. Kumbaga, ito yung height ng drum natin. Kumbaga, kahit ganito lang siya, kalibel. Okay? Basta mas mataas po dito. And then, pag sinaksak ko po ito, ma'am, automatic po itong mag-on dito. Although na may switch siya, which is kinuha ko dahil based on my experience, ma'am, ito yung
madaling masunog kasi nga hindi siya naka-design for heavy duty, which is yung sa akin doon kinuha ko para wala nang magiging problema in the future. Okay, so saksak natin sa ating source or outlet. Ito, huwag po muna natin isaksak yung electric motor po natin kasi once na nakasaksak po dito and then isasaksak natin dito, baka magulat kayo ma'am, biglang aandar yan, pero parang ano lang, parang pitik lang. Okay, saksak natin, mag-on yan. Yan, yan, naka zero position. Next, ito. So yung haba pala ng wire po natin ma'am, nasa higit 1 meter yung haba. Hindi ata abot. So ibababa ko lang ma'am, no? Kasi hindi abot yung saksakan niya. So dito na lang muna. Yan. Dito yan. Sasaksak natin yan. Dito, okay? Ayos. Yan. Kailangan nakadikit, okay? Para walang loss. Goods na. Kailangan lang natin ng coin. Ay, piso coin. Check natin to, baka nakasira. Check natin muna to. Wait lang. Okay. Alright ma'am sir, bali isang tips pa po. Mas maganda po na kukunin nyo po to, yung adjuster niya. Kasi based on my experience ulit, madaling masira po to, no? Sa kadahilan ng simple maraming gumagamit, pinipihit to hanggang sa masira. Okay, so yung ginagawa ko, bali tinitesting ko muna and then i-adjust ko sa sakto lang. Tsaka ko kuhanin to para hindi na magalaw, no? So depende rin po sa inyo yan kung ano yung magiging decision po nyo, no? So test na natin. Kailangan natin ng 5 piso. So bali ma'am, 5 pesos lang po to, no? Yung pwede, luma at bago. Yan. So hindi pwedeng bengkong, kailangan talaga naka-straight. Okay? Kasi pag inulugan ng bengkong yan, babara po dyan sa loob, hindi yan hindi yan malalaglag, tsaka hindi yan magkikredit. So kailangan buksan yan, tapos tanggalin pag pag may naghulog ng bengkong. Okay? So, bukan na natin. 5 pesos pala ma'am, 3 minutes yung standard. So wait na natin konti kasi umiigo pa ng tubig. Yan. Yun yung sinasabi ko na may return. Tapos, it's yan. Yung mga sobrang tubig na hindi kayang ipalabas po. Yan. So, bali po, pag nakatungtong po yan ng 1 minute ma'am, magbabuzzer po yan. Wait lang. 103, 102. Yan. So bali 2 beses po yan ma'am magbabuzzer. Yung last is nasa 3 seconds na lang yung tirang time. Para alam ng gumagamit na malapit nang maubos yung kanilang time. Okay? Alright ma'am sir, bali nakita na po natin na working po yung mga gamit po natin. So hanggang dito lang po muna. And then thank you po sa pagtitiwala. Good luck po sa business po natin. Isang tip na lang po, ingatan po natin to na hindi mababasa or matatalsikan ng tubig kasi napaka-sensitive po to. Nandito kasi yung mga winding sa loob. So pag nabasa po to, malaki yung possibility na masusunog. So mahal pa naman magpa-rewind dito. Yan yung mga tip ko sa inyo ma'am sir, no? And then ito, yung ginagawa ko sa akin is ginagawa ko ng plastic na makapal na parang cover niya. And then may butas lang dito para makapasok yung 5 piso coin, no? Para na rin pang depensa sa talsik ng tubig. So ano pa ba? Wala na naman, no? So yun lang yung mga gusto kong i-share po sa inyo ma'am. Answer na mga tips para tumagal yung ating business. Sa maintenance, wala ko yung problemahin to sa ngayon, no? Pero siyempre pag tumagal na, kailangan natin i-maintenance. And then like and follow nyo ako ma'am sir kung gusto nyo kasi meron akong page sa Facebook and then sa YouTube. Les Puentes po yung name. Hanggang dito lang po and thank you po ulit.